Mahigpit na minomonitor ng Foreign Affairs Department ang sitwasyon sa Venezuela matapos ang large-scale strike ng Estados Unidos. Paalala ng Philippine Embassy sa mga Pilipino roon, maging alerto, manatili na lang sa loob ng bahay o di kaya'y maghanap ng ligtas na refuge areas. Manatili din daw nakatutok sa news pages para sa update. Magkaroon ng emergency contact at makipag-ugnayan sa mga kapwa Pilipino. Kasabay nito, nanawagan ng Pilipinas sa lahat ng panig na lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan at iwasan ang mga hakbang na maaaring magpalala sa tensyon. Samantala, ipinanawagan naman ng Foreign Ministry ng China na dapat palayain na si Maduro ng US kasamang asawa nito at agarang resolbahin ang sitwasyon sa Venezuela. Dapat daw siguruhin ng US ang kaligtasan ng dalawa dahil ang kanilang deportation ay lumabag umano sa international law. Kinundena ng mga mambabatas ang umano'y pagdukot ng Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Senator Amy Marcos, posibleng magdulot ito ng problema sa international community at maghudyat na mas matimbang ang kapangyarihan kaysa sa batas. Para naman kay Congresswoman Laila De Lima, tila nanonormalize daw nito ang ginagawang invasion ng Russia sa Ukraine, pag-angkin ng China sa West Philippine Sea at genocide ng mga Israel sa mga Palestino. Bilang kaalyado daw ng Pilipinas ang US, nakokompromiso ang moral ng bansa dahil ginagawa ng Amerika ang tila pambubuli ng China sa Pilipinas. Tinutulan din ng Makabayan Bloc ang military aggression ng US at tinawag na kidnapping ang ginawa sa Venezuelan leader at kanyang asawa. Ang brutal nilang pag-atake ay walang ibang agenda kundi agawin ang yaman ng Venezuela. Sa panig naman ni Senator Jinggoy Estrada, mahirap daw sabihin na paglabag ito sa international law, lalo na para sa US, bahagi lang ng law enforcement ang ginawang operasyon.